Showing up is half the battle. It's not about being perfect or having everything figured out. It's about being there, ready to try. Consistency beats perfection every time. Because real progress happens when you show up. Even on the hard days, even when you don't feel like it. The simple act of showing up sets you apart and keeps you moving forward. One step at a time. Hello mga kabida. Ako si Aslamarana Pandidiron, 25 taong gulang, isang single mother. At ito ang kwento ko. Bata pa lang ako, mahigpit na ang mga magulang ko sa akin. Sabi nila, kapag mahigpit ang magulang mo, ibig sabihin, mahal ka nila. Pero para sa akin, hindi ko iyon naramdaman. Hindi ako naging masaya. Hindi naging makulay ang mundo ko. Lahat ng galaw ko, sila ang nagdidikta. Wala akong magawa kundi sumunod sa lahat ng gusto nila. Pakiramdam ko, wala akong kakampi sa buhay. Hanggang dumating ang kinatatakutan ko, ipakasal nila ako sa taong hindi ko kilala. Wala akong magawa kundi sumunod. Naisip ko na baka siya na ang magbibigay sa akin ng pagmamahal at kaligayahang hinahanap ko. Pero nagkamali ako. Iniwan niya lang ako ng basta-basta. Sobrang sakit. Pakiramdam ko, wala na akong karapatan maging masaya. Bata pa lang ako, ipinagkait na sa akin ang kaligayahan. Pati ba naman ang pagkakaroon ng sariling pamilya? Galit ako sa mundo, dahil puro pasakit lang ang natikman ko. Pero sa kabila ng lahat ng sakit at pagsubok, pinili kong bumangon. Hindi ako sumuko. Lumaban ako mag-isa. Tumayo ako mag-isa. Hindi ako nagmukmok. Hindi ako nagpatalo sa sakit na nararamdaman ko. Sa halip, itinuon ko ang oras ko sa pagtatrabaho. At sa prosesong ito, nakilala ko ang mga taong nagmamahal sa akin, ang aking mga kaibigan. Sa kanila ko naramdaman ang tunay na kalayaan. Sa kanila ko natutunan may mga tao pa palang handang magmahal sa akin. Nang dahil sa tulong ng mga kaibigan ko, nagkaroon din ako ng lakas ng loob na ilabas ang talento ko sa pagkanta. Nag-audition ako sa tawag ng tanghalan at umabot ako hanggang semi-audition lang. Sobra akong na-disappoint sa sarili ko nung mga oras na yun. Pero ang mga kaibigan ko ang tumulong sa akin para magpatuloy lang ako at ibalik ang mga nangiti ko. Hindi man ako pinalad sa kagustuhan kong pagkanta. Pinalad naman ako sa mga taong malalapit sa akin. At hindi dahil nabigo ako, ay sumusuko na ako. Trials pa lang to, sabi nila. Dahil doon, nakita rin ng mga magulang ko kung gaano ako kasaya sa bagong mundong tinatahak ko. Unti-unti, hinayaan na nila akong gawin ang mga bagay na gusto ko nang hindi nila ako dinidiktahan. Dati, akala ko tapos na ang buhay ko. Pero ngayon, napagtanto ko na ang buhay ay hindi natatapos sa isang pagkakamali o isang trahedya. Ang buhay ay puno ng pagbabago, ng panibagong simula. Hindi dahil nasaktan ka ngayon, ay habang buhay ka nang magdurusa. Hindi dahil iniwan ka ng iba, ay hindi ka na karapat-dapat mahalin. May mga bagay na kailangang mawala para may mas magandang dumating. Ngayon, isa akong single mother, pero hindi ako mahina. Dahil sa mga pagsubok, natutunan kong maging matatag. Natutunan kong hindi sukatin ang halaga ko batay sa nakaraan ko, kundi sa kung paano ko nilabanan ang mga hamon ng buhay. Hindi na ako galit sa mundo. Dahil ngayon, alam ko na hindi ko kailangang hanapin ang pagmamahal at kaligayahan. Nasa tabi ko na pala sila. I'm completely happy and contented for now. At para sa lahat ng dumadaan sa matinding pagsubok sa buhay, huwag kayong susuko. Ang sakit ay lilipas. Ang dilim ay magliliwanag. At balang araw, makikita niyo rin kung gaano kaganda ang buhay. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng kwento ng iyong buhay. Naway manatili kang matapang sa pagharap sa anumang pagsubok. Tunay kang bida, Miss Rana. Pinatunayan mong kayang lampasan ang anumang hamon sa buhay.